Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa Ebanghelyo po ni San Lucas, matutunghayan natin ang kwento ng mayamang kolektor ng buwis na si Zaccheo. Sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Sagot ni Jesus kay Zaccheo, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Sa isang editorial, tinalakay natin ang pagsisisi ng mga gumawa ng mali bilang mahalagang hakbang para umiral ang hustisya. Pero hindi yun sapat. Kailangan mapanagot ang mga nagkasala. Kasama sa pagkapanagot na ito ang pagtutuwid sa mga ginawang mali at kabilang dito ang pagbabalik sa mga ninakaw at pagbabayad pinsala gaya ng ipinangakong gagawin ni Zaccheo sa kanyang mga dinaya. Restitution po ang tawag dito sa Ingles. Lumutang ang salitang restitution nung sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na dapat munang ibalik ng mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya ang di umano'y kinlimbat nila mula sa bilyong-bilyong pisong halaga ng mga kontratang nakuha sa DPWH. Iminungkahin niyang gawing kondisyon ito para maipasok ang tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects sa tinatawag na Witness Protection Program ng Estado. Kinontra ito ni Senador Rodante Marcoleta. Wala raw ganitong requirement sa Republic Act No. 6981 o ang Witness Protection, Security, and Benefit Act. Hindi raw kailangan magbalik ng anumang pera ang mag-asawang Diskaya para makapasok sa Witness Protection Program ng DOJ. Wala raw restitusyon sa naturang batas. Ang mga state witnesses ay maaaring mabigyan ng immunity para sa anumang criminal prosecution. Bantay sarado sila ng mga otoridad sa isang safe house. Protektado ang kanilang pagkakilanlan. Ang komplikasyon lang sa kaso ng mag-asawang Diskaya, kailangan mapatunayan sila ang least guilty o ang pinaka-hindi guilty sa kaso para mabigyan sila ng proteksyon ng ating Estado. Mahirap itong mapatunayan dahil kitang-kita naman kung paano sila nakinabang sa tila ba sindikato sa DPWH at iba pang sangay ng pamahalaan. Malalaki ang kanilang bahay, marami silang magagarang kotse, daan-libo kung hindi man milyones ang halaga ng kanilang mga gamit at damit. Kaya para kay DOJ Secretary Remulla, morally right lamang na ipabalik sa mga Diskaya ang pera mula sa kaban ng bayan. Justice can only be attained if there is restitution. Paliwanag ng kalihim. Anong tingin nyo dyan, mga kapanalig? Aminado ang mga Diskaya na bunga ng korupsyon ang yaman nila. Para makuha ang mga kontrata sa DPWH, nagpagamit daw sila sa mga tiwaling opisyal ng ahensya. Naging kasangkapan sila sa pagnanakaw sa gobyerno at nakinabang sila rito. May mga perang hindi nila dapat napasakamay. Kaya hindi ba dapat lamang na ibalik nila ito? Anong say mo? Mahirap tanggapin, nagagastusin natin ang proteksyong ibibigay sa mag-asawa kung sakaling maging state witnesses sila. Pero hindi naman nila ibinabalik ang perang hindi naman sa kanila. Magiging katawa-tawa ang ating sistemang pangkatarungan. Sa katesismo at mga panlipo ng turo ng ating simbahan, may tinatawag tayong commutative justice. Tumutukoy ito sa pagiging patas ng mga transaksyon ng mga tao. Ang pagnanakaw ay lantarang paglawag sa commutative justice at para maitama ito, kailangang ibalik ang ninakaw. Reparation for injustice committed requires the restitution of stolen goods to their owner. Sabi nga ng katesismo. Kaya naman, ang bilyong-bilyong pisong ninakaw mula sa kaban ng bayan ay dapat ibalik sa taong bayan tunay na may-ari ng perang ito. Kaya mga kapanalig, hindi lamang ang mag-asawang Diskaya ang kailangan panagutin sa malawakang nakawan sa ating gobyerno. Maging state witnesses man sila o hindi, may kailangan silang ibalik sa atin. At hindi lamang ang mga Diskaya ang may kailangang isauli
abay lahat po ng magnanakaw, singilin, panagutin, ibalik nila ang lahat ng ninakaw nila sa taong bayan. Isama natin ang mga politiko, ang mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor na nagkasundo, one for you, one for me, sa sindikato ng korupsyon. Magbago na tayo, mga kapanalig. Unahin natin ang gobyerno. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.